Hello. Good morning, afternoon, good evening, Philippines to the world. Yan ang aming buhay, probinsya. Tuwing umaga, tanghali, at hapon, ipapakain ng aming mga alaga. Kaya, ayan, ang aking my dear hubby. Siyang taga pakain yan kasi pag ako ang nagpakain ng kanyang manok, magagalit yan. Kasi daw, madaling maubos ang pagkain ng manok kasi hindi raw ako marunong mag-control ng pagbigay ng pagkain ng manok. Kaya kailangan siya lang ang magpakain, maliban lang sa kung halimbawa mayroon siyang lakad tapos gagabihin, siyempre pakakainin ko na yan sa hapon kasi hindi na makakita yung manok pag hindi pinakain ng may araw pa, hindi na yan makakakita sa kanilang tinutuka. Tapos pag mga alas 6 nakapatong na yan sa kahoy sa kanilang tulugan. Yan. Mamimili na kami dyan ng pangbenta kasi yung lupa kasi na tinitirahan namin ay binibenta na sa may-ari. Kaya mga ilang buwan, ewan ko kung aabutin pa ba kami ng 1 taon, paalisin na kami lahat na nakatira dito, pati yung may-ari ng lupa. Kaya pipiliin na namin yan mga ilang linggo, pipiliin na namin yung malalaki. Ibibenta namin kasi meron na kaming suki doon sa may palengke, 220 ang bawat kilo. Kaya yan, para naman pag umalis kami wala kaming gaanong maraming bitbitin. Yung mga ibang sisiw dyan siguro baka dalahin na yan doon sa amin sa lugar ng asawa ko sa may Balilihan. Yan. Maliwanag ang sikat ng araw. Ibig sabihin pag ganyan ang kulay, mainit talaga yan. Kasi naman mainit. Ayan. Pagkatapos niyang magpakain ng manok, magsasaing na naman yan. Kasi siya ang tagaluto, tagasaing. Yan, maghintay na lang ako pag mayroon ng nakalagay ng pagkain sa lamesa, tatawagin. Ang swerte ko kasi mayroon kasi akong sideline na maaga, kaya siya ang tagaluto para pag uwi ko galing sa trabaho mga 8:30 ng umaga or 9, mayroon na akong makain. Siya ang nag-iiwan, tapos pag mayroong nagpa-drive sa kanya, makapag-drive din siya ng sideline. Ayan. Laging nagpapakain yan. Kasi umaga, tanghali, hapon pinapakain yan. So pag ako ang naglagay ng pagkain dyan, talaga naman pag sa dami, kaya ayaw niyang pag ako ang nag-itsa ng pagkain, ayaw niyang ako ang nagpapakain kasi daw nagtaka siya bakit yung budget niya sa pagkain hindi aabot sa araw na binibilang niya na hanggang 3, 4. Pag nagpakain yung 4 na araw niya, ako, mahirap nang abutin ng 3 yan. Kasi pag ako ang naglagay ng bigay ng pagkain, bigay ng bigay, kaya hindi ko alam na limitado lang pala. Ayan. Masarap ang buhay probinsya, no? Lalo na pag may mga ganyan ka, pag gusto mong kumain ng native na manok, ayan, magkatay ka lang. Kasi yung native na manok, pag kinatay na bibilhin mo, mahal. 370 ang 1 kilo. Samantalang ang buhay namin pag binibenta ay 220
20 lang, kaya medyo malaki ang kanilang medyo malaki ang kanilang tubo, pero syempre kinakatay pa nila, nililinis. Yan ang paligid ng aming tinitirahan dito sa Tagbilaran City, Bohol. Pupuntahan ko yung ibon kasi medyo malaki-laki na, kasi mayroong nagawa ng nest ang ibon dyan, pero hindi namin yan ginalaw. Pinabayaan na namin yan. Nag-itlog hanggang sa napisa na. Ayan, 2. Hindi ko lang nakunan sila ng video nung sila ay medyo maliit pa, kasi ayan, 2 yan. Pag ganyan na nakakita na sa akin yung 2 sisiw, nakataas na ang liig niyan, tapos nakanganga. Ayan, no. Pero ngayon nagtatago na pag nakakita ng tao, kasi medyo malaki na sila. At ayan, mahahaba na ang kanilang mga balahibo. Siguro wala pang 1 linggo mula ngayon sa araw na to, tapos ganyan ang balahibo nila. Kalipad na yan. Ayun, no, magtatago. Nung nakaraang linggo, ayan, nagtatago. Nung nakaraang linggo kasi, medyo maliit pa yan sila. Pag mayroong kahit yung dahon lang na gumalaw, akala nila yung nanay na nila ang naghatid ng pagkain. Tapos sa itong paglilinis ko dito ay naprank ako. Naprank ang sarili ko sa niyog. Kasi meron akong nakitang niyog na may tumubo. Mayroon ng mga roots. Kaya ayan. Diyan ako naprank. Akala ko yung niyog ang tumubo. Yun pala'y damo. Ayan. O diba? Akala ko kasi niyog kasi nagkaroon rin ng roots. Yun pala. Pagpunta ko, ayan. Damo pala. Na ang dahon niya ay parang sili. Buti sana kung sili na lang siya. At ayan, itatanim ko na lang sa paso kung sili siya. Yun pala hindi. Parang dahon kasi ng sili. Doble ang pagka-prank ko. Na-prank ako, akala ko yung niyog ang tumubo. Yun pala'y damo. Tapos na-prank ako uli kasi akala ko yung sili. Yun pala'y hindi. Ayan. Oh, na-prank ako dyan. Akala ko'y niyog na tumubo. Yun pala hindi. Yan. Ilalagay ko nga dito sa may malunggay. Yan. Diba? Parang sili. Panghalo sana ng tinola, diba? Yung native na manok, gawin mo ng tinola, tapos lagyan mo ng papaya, tapos dahon ng sili. Agay! Ang sarap! Yan. O, diba? Anong tingin nyo? Diba parang dahon ng sili? O, diba? O, diba? O, parang dahon ng sili. Yung damo na yan, anong mamumunga din yan ng kulay pula. Minsan nakita ko may nag-demo niyan sa health center. Yung bunga niyan kinakain nila kasi daw panlaban daw ng sipon at ubo yun. Sinubukan ko din. Pero hindi naman din ako nalason. Kasi magdidim ba naman sila ng nakakalason. Pero pag hindi ako kumain doon nung nagdemo, pero pag uwi ko dito, kasi marami kasi yan dito ng klaseng puno na yan, kaya dito na tinistingan ko yung kumain ako. Pero sa awa ng Diyos, buhay pa naman. Ibig sabihin, gamot nga, para daw yan. Pumunta ako sa kabilang bahay kasi magpapakain ako ng asot po sa doon, kasi yung may-ari na Cebu. Tapos napansin ko yung pusa 2 naglalaro. Yung isang pusa, kung nakita nyo yun, yan. Yung yan, nandiyan sa naka sa sa upuan na pero nakalmot ako niyan.
makikita nyo dyan maya maya, nakalmot ako kasi nakipaglaro din ako sa kanila. Kasi naman naiinggit ako sa kanilang dalawa naglalaro, kaya ayan, sumasali ako ng paglaro. Tapos nandyan kasi sa ano, ayan, oh, nandyan kasi yung kulay itim na pusa. Ayun, mahirap tingnan kasi madilim sa ano. Tapos yung mata itim, pang kulay din niya itim. Ayan, 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 dyan ako nakalmot. Yan, yan, yun, naabutan na ako dun. Ang bilis kasi ng kamay ng pusa talaga naman. Kaya ayan, yan, nasugat ako, pinadugo ko lang yan, tapos hinugasan ko ng running water, tapos sinabon ko ng sinabon. Yan, kasi pag wala yung may-ari dyan, pag wala yung nakatira dyan, pag umuwi ng Cebu, ako ang tagapakain ng pusa nila. Umaga't hapon pupuntahan ko para mapakain lang. Yan, naglalaro kasi sila. Yan, mga pinulot lang yan sa anak niya. At ito naman ang kanilang aso. Ayan, pinapakain ko. Kailangan na sa hagdanan kasi takot pag lumapit ako. At pag uwi ko, ayan, mayroon akong nadaanan na aso na may 6 na anak. Yung ang may-ari dyan, isa sa anak ng may-ari ng lupa, kaso hindi na nila pinapansin yan. Kaya naawa ako, kaya kung sinong gustong manghingi ng tuta, ayan, 6 yan sila, 2 lalaki lang at saka 4 na babae. Gusto ko sanang mag-alaga ng isa, kaso hindi pa ako nakamove on nung nangyari sa aking tiger. Yan ang nanay, mabait pa naman yung nanay. Hanggang sa ngayon, tinatawag ko pa si tiger kasi nasa isip ko pa at nakikita ko sa daan. Kasi mabait kasi yun. Namatay na kasi si tiger. Gawa ng kanyang katandaan. Yan, 6 ang anak niyan. Gusto ko sanang buhayin yung kulay brown na maliit. Yan, kasi lalaki. Kasi ayaw ko kasi mag-alaga ng babae kasi pag naglalandi dinudugo. Bukod na dinudugo, dadami. Kaya gusto ko yung talagang mag-alaga ako mula nung ako'y maliit kasi dog lover ako. Yung gusto kong alagaan yung lalaki kasi papatuli ko lang yan, tataba yan. Kasi hindi siya papayat kasi hindi naman naglagala. At yan ang aming napili na pangbenta. Ibibenta na namin yan ng 220 bawat kilo kasi meron na kaming suki doon sa may palengke. Yan, ihahatid lang namin yan. Minsan makapagbenta ng mahigit 1,000. At pag uwi ko naman, nagtatapon ng basura. At yan, nakita ko yung malambing na aso na Shih Tzu. Ayan, nandyan ako nakaupo palagi pag mayroon schedule ng truck basura kasi minsan kasi alas 6 na ng hapon darating. Alas 6 na ng hapon, kaya yan. At nang ako'y umuwi, itong aking udit pumasok sa higaan namin. Kasi nawala na si tiger, siya ang pumalit. Spoiled na manok. Ayan, gusto pang tumabi. Kaya malaki ang nganga niyan kasi mainit. Gusto kasi niyang may electric pan, nakasali siya sa electric pan. Kaya ayan, hindi lang masyadong makikita kasi maitim. Yan, yan ang lagi kong tinatawag na udit nung siya sisiw pa. Kasi nung pagbagyo ng udit, siya maliit pa lang, takot na takot siya. Ano yan, hindi yan nagpapalapit sa amin. Pero nung nagka-udit, nakita niya ako, sunod ng sunod sa akin. Sisiw pa talaga yan, sunod ng sunod. Tapos hanggang pinulot ko siya, niyakap ko, baka takot siya sa udit kasi malakas pala, malakas kaya ang hangin dito sa Tagbilaran. Siguro natatakot siya, napapadpad siya sa hangin siguro. Kaya nung nakita niya ako, tumakbo, tapos sunod ng sunod sa akin, kaya pinulot ko na. Pero nung hindi pa nagka-audit, ayaw magpalapit ng tao yan. Kaya tinawag ko siya, pinangalanan ko siya ng audit kasi diyan siya naging malapit sa amin nung nagka-audit. Kaya ayan,
Spoiled yan. Kasi nawala ng aking tiger, siya naman ang pumalit. Pag kumakain kami, tapos nasa tabi namin, umakyat yan sa upuan. Pag hindi mo pinapansin yan, kinukurot ka yan. Buti kung kurot na hindi masakit, talaga namang masakit. Kaya ayan. Maraming salamat po. Thank you for watching. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, Mami Okay Ganda, please like, share, and comment. Bye-bye. I love you.